Hi everyone, this is Aiza, and I wanted to share with you guys about how I got breast cancer. So, month of May of 2021, I found out na meron akong bukol dito sa right armpit ko, dito sa baba. As you can see guys, I have ito, yan yung tahi. My whole breast got removed nung nalaman ko na may cancer ako, na malignant yung bukol ko. Stage 2 breast cancer. So, yun nga. Kwento ko sa inyo kung bakit umabot sa ganon. Okay? Bukol lang siya na maliit, solid nodule. Hindi ko siya pina-check agad kasi inisip ko na baka ito ay hormonal imbalance lang or hormonal changes. 'Di ba pag nag-ano tayo minsan sa yung baka sa regla lang ganun, 'di ba? So, 'yun. Hanggang inantay ko yung matapos na yung mens ko for the next month, June. Month of June, niregla ko. And then, nataka ako kasi yung bukol andun pa din. Yung size niya is mga 1 cm na ganun. So, inantay ko siya ng ilang buwan pa bago ko pina-check. So, September 2021, noon, I've decided na to have it checked. So, pumunta ako sa isang hospital dito sa Tacloban. I forgot. Schistosomiasis Hospital. So, doon ako, pumila ako, and then nakausap ko yung surgeon. Sabi niya, pa-opera ka na kasi ito, bukol ganyan. I was shocked. I was like, no doc, wala akong kasama and natatakot ako kasi guys, first time ko naman pumunta ng hospital mag-isa ako. Syempre, natatakot akong magpa-opera agad. Sabi ko, Doc, pwede ko bang ultrasound ko muna to? Ganyan. Kasi I wanna make sure, ganyan, kung ano yung magiging, yung, what do you call this? Diagnosis? Or, basta yung impression ng doktor. Tapos nun, sabi niya, sige, ikaw bahala. Kasi kung ako, tatanggalin ko na talaga yan. Sayang kasi walang bayad nun kasi may PhilHealth ako. So, nagpa-ultrasound ako. Tapos, yung result ng ultrasound, nakalagay lang doon is, it's more likely hormonal imbalance nga daw. Kasi, I'm at the stage of life na dapat manganak na or dapat nagka-baby na. Kasi I'm 27 years old na that time. And wala pang asawa, syempre wala pang baby. Tapos, baka hormonal imbalance lang daw, ganon. Pero pinapamonitor. Binigyan ako ng gamot, guys, for 7 days. And then, after 7 days, pinapabalik ako sa doktor. So, what I did, hindi ako bumalik doon. Parang tanga lang, no? So, yun na nga. Hinayaan ko lang siya hanggang sa ilang buwan nang nakalipas. Siguro, after a year, that was, kasi nung nagpa-ultrasound ako September 2021 So, nung January of 2022, I've decided na bumalik sa doktor. Doon pa din, sa hospital na yon. Tapos, pinaano ako ng ultrasound ulit. Tapos, I was ready na to papatanggal ko na sana. Kaso nung nakausap ko yung surgeon, iba na yung surgeon ko, babae. Tapos, ready na kami for operation. Andun na yung kapatid ko sa nagbabantay sa akin. Nakahiga na ako, guys. Nakahiga na ako dun sa bed kung saan ako ioperahan. Kulat ako, biglang sabi ng doktor, kinapa niya, sabi niya, are you sure na papatanggal natin to? Kasi maliit pa lang naman siya. And pwede pang madala sa gamot to, parang ganon. Tsaka delikado daw kasi yung bukol mo nasa kilikili banda and maraming lymph nodes. Maraming maliliit na ugat.
Hindi ako, syempre natakot ako guys, 'di ba? Syempre nakakatakot din. Kasi baka di ko alam. May tiwala naman ako sa doktor, pero ewan ko yung doktor, parang ayaw daw muna niyang i-opera daw kasi maliit pa daw. So, atayin pa lang nating lumaki para i-operahan yun. So, ako, syempre, nag-ano ako si doktor yun eh. Sige. Sige po, doc. So, binigyan ako ng resita. Nag-medicine na lang ako for 7 days again. And then, after 7 days, pinapabalik ulit ako. So, hindi na naman ako bumalik, guys. So, nang ginawa ko, I went to alternative medicines. Ganon. Doctor of alternative medicine. Madami akong ininom eh. Sobra. Yung mga ano bang mga gamot na nakalimutan ko, basta meron parang turmeric, meron basta mostly lahat sila herbal products. Safe naman yun, safe. Tapos tinigil ko rin siya, hindi ko siya tinuloy-tuloy. Nag-try din ako ng mga herbal like supplements. Santon Plus. I tried barley also. Bili ako ng isang trial pack na barley, which cost niya is, ano ba yung price? Mga 1,000 isang ganun. So namahalan ako, sabi ko yung barley guys, hindi ko siya parang kinontinue kasi nga tinamad din ako. Ewan ko, nakakatamad mag-take, alam mo yun. Tapos, yun, tinigil ko nga siya. And then, kung ano-ano pa, pumunta pa ako sa albularyo, guys. Kasi, sabi nila, okay, baka kinulam. Kasi, di ba, pag sa probinsya, lalo na dun sa Leyte, uso-uso yung ganun. Kulam-kulam. Kung sa term pa namin, it's barang-barang, ganun. So, I tried. Pumunta ako sa albularyo. Tapos sinabi nga niya, may nang trip sa lalaki, ganyan-ganyan. Sabi ko, ha? Kasi, siguro may napagtarayan din akong lalaki noon. Hindi ko alam. Naniwala ako. Sabi ko, baka nga. Tapos, ewan ko. Pero, matagal parang hindi na rin ako naniwala. Sabi ko, kailangan ko talagang ipagamot to. Ganyan-ganyan. Ang dami kong sinubukan, guys. Dami kong chinay ng mga dahon-dahon. Diyos ko, dami. Tapos, wala man din siyang effect. Wala siya. So, fast forward na tayo, no? Nung October 2000 this year lang, 2023. Doon na ako kasi bumalik ako dito sa Pampanga, nasa Pampanga ako ngayon. Nag-work ako ulit sa call center and puyat, lagi stress. Tas yun nga. Doon na parang nag-trigger. Alam yung feeling ko nun, sobrang bigat ng dito ko. Yung pag may cancer ka pala or may bukol ka, yung mararamdaman mo is dito. Sobrang sakit, nangangalay, nakakapagod. Ganun. So, month of okay. Kasi nag-work ako October, November, December, January. Nung February, dun ko palang napagdesisyonan na magpa-biopsy.